To formally begin our learning session, may we now hear from our first research speaker, Ms. Maribeth G. Sagi. Magandang umaga po. Thank you very much, Avengel. Ako, napaka-high level ng uh, level mo. So I hope I could cope up and with you. So nice morning, mga ka-DepEd. First, allow me to express my sincere appreciation to the Department of Education for giving us the opportunity to be here today and to share something that is both timely and critical. Kayo pong nasa education sector, you play a very powerful role in shaping not just knowledge but also behavior. And today po, ang mga frauds and scams are no longer confined sa mga bangko or sa businesses, but they are happening sa bahay, actually kahit sa eskwela, at nag-i-increase po ang volume, lalong-lalo na kahit na po sa mga kabataan. Wala pong pinipiling edad ang fraud at scam. Bata, matanda, may pera, walang pera. At yung mga natutunan nyo po doon sa mga first few sessions nyo sa inyong financial literacy, maaring mawala po yan kapag ka po kayo ay na-fraud at na-scam. Kaya po, very important po itong meron po kayong right awareness kasi po, once you are empowered to have the knowledge and ito po through this fraud awareness and to fight against scams, you can pass this on sa mga inyong estudyante at communities. So once again, magandang umaga po. I'm Beth Segi. You may call me Beth. At part po ng aking role as head of customer experience, tumutulong po kami, pinag-aaralan ho namin yung mga iba hong nangyayaring fraud and scam, which I will share with you. So I work closely with the bank's clients, our frontliners, investigation team, lalong-lalo na ho kapag ka merong nangyayaring mga fraud and scams. So maari ko ba ho kayong tanungin ngayon, true reaction? Sino po sa inyo ang naglalak ng inyong mga pintuan sa gabi to stay safe against robbers? Thumbs up lang po sa inyong reaction. Wow, marami. Totoo yan. Okay, heart naman ho, heart. Sino ho sa inyo ang nagsisecure ng inyong mga bags, cellphones, wallet, or personal belongings kapag kayo ay nagta-travel? Totoo ho, marami, no? Kasi madami naman ho, alam natin, madaming mandurukot, manda. Because we know that protecting ourselves is part of everyday life. We don't have to wait for something to happen, no? Bago tayo maging maingat. We take precautions early. Pero ito ho ang tanong ko sa inyong lahat. If tayong lahat ho, o kayo ay careful with your home, sa bahay, at sa ating mga bags and wallets, kayo ho ba as careful with your money, sa inyong mga bank accounts, sa inyong mga digital wallets, at inyong personal information? Kasi ho, ang mga criminals ngayon ay hindi lang ho nag-aakyat bahay o nagdudukot sa ating mga, o nang-i-slash ng mga bags at wallet. Instead, ngayon ho, ginagamit na nila text messages, phone calls, fake websites, QR codes, and social media. No, marami hong nagpapanggap na taga-bangko, government agency, or even people we trust. Pwede hong magpanggap na inyong mga kamag-anak. At dito ho, nagsisimula ang fraud and scams. Next slide, please. So ang fraud and scams po ay nangyayari kapag mga criminals trick us into clicking links, sharing OTPs, o kinukuha ho ang ating mga information, authorizing payments, sometimes even without us realizing. Kumbaga ho, nabubudol na ho kayo. And today's session ho is about digital self-defense. We are just not locking your door, just like securing your bag, pero kailangan ho maproteksyonan nyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga estudyante, ang ating pamilya sa digital world. Dito ho pag-uusapan natin, ano ho ba yung mga red flags o signs ng fraud and scams? Ano ho ang inyong gagawin kapag ho kayo ay naging victim ng fraud and scams? Kasi ho, ang goal ho natin ngayong araw na ito ay simple. Maging listo, maging alerto, at huwag magpaloko.
Ngayon, ang fraud and scams ho ay nangyayari kapag ka merong suspicious activity na nangyayari sa ating mga bank accounts or digital accounts o minsan ho sa ating social media accounts na hindi ho natin ino-authorize. Halimbawa ho, may pumasok na transaction sa inyong accounts, no? Kahit wala kang ginagawa, yan ho ay tinatawag nating fraud. On the other hand naman ho, ang isang scam ay nangyayari kapag kayo ho mismo ay nag-initiate dahil nga ho, sabi ko, nabudol kayo. Sa fraud ho, hindi nyo alam. Pero sa scam, ay alam nyo dahil nautusan kayo o nalinlang po kayo. Okay? So on the other hand, ang scam ho ay nangyayari when you yourself authorize or make the transactions. Kasi nga ho, kayo ho ay nabudol. Katulad ho, kapag halimbawa, kayo ay na-persuade, no, na mag-click ng link, mag-share ng OTP, or bumili ho sa mga social media platforms, no, without realizing na meron hong objective na kayo ho ay maloko. Pero pareho ho ang fraud at scam. Ito ho ay isang uri ng pagnanakaw, either ng inyong personal data o ng inyong pera through your digital bank accounts o sa inyong digital wallet. So tatandaan ho natin, ang fraud, wala hong consent. Ang scam, pero meron ho kayong consent, pero kayo ho ay na-deceive o nabudol. Pero pareho lang ho ang purpose yan. Sabi ko nga ho, ang kayo ho ay pagnakawan. So sa araw po na to, no, next slide, makikita po natin ang iba't ibang uri ng fraud, no? I-discuss ko ho ito sa inyo, i-share ko ho ito sa inyo, at maari ho, hihingi ko kayo ng mga reaction. Okay? Para ho, alam na, maging engaging yung session natin sa araw na ito. Sa susunod hong slide, makikita ho natin, pag-uusapan ho natin yung phishing. No? Next slide, makikita ho ninyo na ang phishing ho, dito po sa susunod na slide, ay pag-aralan natin kasi minsan ho dito ho siya nagsisimula, no? At ito ho minsan karamihan ang ordinaryong phishing. Yung nagsisimula ho ito minsan sa mga email. So papansinin niyo ho, no, ang phishing ho, makikita niyo ho yung email pero hindi ho niyo alam, no, na ito ho ay hindi yung tunay na email address na pinanggagalingan. So it is very important na tinitingnan niyo hong mabuti ang email sender address. Ito ho, isi-share ko sa inyo. Nakakalungkot. Meron kaming nalaman, no, o nabalitaan, meron ho kaming naging reklamo. Meron ng grupo may mga estudyante sa isang eskwelahan. Nakareceive ho siya ng email. Gagraduate po siya. No, na ang email ho ay kunwari nang galing sa treasurer's office ng universidad. Hindi ho niya binasa ng masyado. Halimbawa ho, ang eskwelahan ho ay ABC University. Okay? Pero pagdating ho dun sa email address ng ABC University, yung letter C ho, or nagkaroon ho ng spelling, yung ABC University, nadagdagan ho yan ng additional na letter at maari ho na merong isang character na kakaiba. No? So, ang estudyante naka-receive ng email na para ho siya ay graduate, kailangan bayaran ho niya itong mga fees. No? At may QR code ho naka-attach. At doon ho, naloko ho, may mga grupo ng estudyante. Kaya ho kami, nagko-conduct po kami ng consumer awareness and fraud sa eskwelahan na to. So, pagka ho sa isang phishing email, makikita ho ninyo, no, na ang sender's email address ay para hong official. Okay, minsan ho, katulad nito, sa amazon.com, mapapansin ho ninyo, minsan pinapalitan nila yung letter O, gagawin ho nilang 0. No? Yung .com, minsan papalitan ho nila yan. O dadagdagan ho nila yan, lalagyan nila ng isa pang additional na letter. So legitimate banks and companies usually address you by your full name. So ito ho sa nakikita natin, nakalagay ho, dear client, no? And then, kapag ka ho minsan nakareceive ng email, mapapansin ho natin, laging merong sense of urgency o tatakutin ho kayo. Meron na ho ba sa inyo nakareceive ng email na unusual? No, na parang hindi naman ho totoo. Kaya importante ho, titingnan yung mabuti.
yung source, no? At karamihan din ho, pag naka-receive kayo ng email, meron ho yang naka-attach na link o QR code. So doon ho magsisimula yung tinatawag nating social engineering. So it's very important, check ho ninyo ang sender. Tsaka ho, don't trust generic messages, no? Titignan niyo hong mabuti, per character talaga ang pagtingin sa sender. Kasi nga ho, minsan sa sobrang liit at sa isang letra lang mo po ang kanilang idagdag o ibawas, naku ho, yan ho ay isang phishing email. Sa susunod ho na slide, no, makikita niyo ho ang another example ng phishing email. Minsan, sasabihin ho nila, galing sa bangko ninyo, no? Pero ang nakalagay naman at yahoo.com. Katulad ho sa example na ito. Tapos pag naka-receive ho kayo ng email, medyo tatakutin ho kayo. Sasabihin, meron kayong may na-detect na unusual transaction sa account ninyo. At pagkasusunod na ho nun, isasabihin ho sa inyo, i-click nyo tong here. Ato ho ang link. Pagka ho yan ay kinlik nyo, dadalhin na ho kayo sa isang phishing site. No? At dun sa phishing site, sasabihin ho sa inyo, dadalhin ho kayo sa isang spoof website, at dun ho sa spoof website na yon, itatype nyo ho doon yung inyong username at inyong user password. Na hindi nyo alam, sa pag-type nyo ng inyong username at password, nakukuha na ho nila yung inyong tinatawag natin na credentials. At pagkatapos na ho nun, susunod na ho doon yung account takeover. So unang-una, titingnan nating mabuti. Yung sender ba ng email na inyong na-receive ay talagang legit? Ito ho ba ang kanilang official email address? Katulad ho niyan, katakataka ito, sabihin niya bangko pero at yahoo.com. Pangalawa ho, napaka-generic ng greeting. Pangatlo, tatakutin ho kayo. No? Minsan, nakaka-receive sila ng ganitong email na galing sa isang bangko na alam natin. And then, marirealize nyo, wala naman akong account sa bangkong yan. So, ibig sabihin, scam ho yan. Pero kung may account ka sa bangko na yon, tapos, sinunod mo, nag-click ka ng link, ay naku po, maso-social engineering na po kayo. At dyan na ho nag-o-open yung Pandora's box. Pangatlo ho, may link. Okay? Pang-apat, minamadali ho kayo. No, lagi ho yan, sabihin, mag-e-expire yung rewards nyo bukas o kailangan aksyonan nyo na immediately. So ito ho ay isang example ng isang phishing email. Sa susunod po na slide, another example naman ho, no? So titingnan niyo mabuti yung URL. Next slide, no? Katulad ho nito, yung nabanggit ko ho kanina. Minsan dinadagdagan ho nila o binabawasan nila ng isang letter. So, halimbawa ho, nag-click kayo ng link at dinala kayo sa isang spoof website. Nakikita nyo ho yan, https.amazon. So, dinagdagan ho nila ng N. Meaning, spoof na ho yung website na yan. At pagka-type nyo ng inyong username at ng inyong password, naku, capture na ho nila ang inyong credentials. So, hanggat maari ho, titingnan nyo talagang mabuti ang sender ng email at yung URL ho ba na pinupuntahan nyo ay yung tamang URL. Okay? So siguro ho, ngayon, alam na ninyo, hindi na ho tayo maloloko ng mga phishing at spoof website. Ang isang common ho na fraud na very common ho ngayon ay tinatawag nating phishing. Nandyan po yan sa susunod na slide. No? Yung phishing email naman po, no, ay nagsisimula ito sa voice phishing. May tumatawag sa inyo, no, magpapanggap, maaring kamag-anak nyo, maaring taga-bangko, maaring taga-government agencies, no, at maari hong meron pa ho minsan kaibigan mo o kaopisina mo. Okay? At pagka ho at tumawag sa inyo, ang callers so ay minamanipula ang inyong emotions. Nagke-create ho sila ng sense of urgency. Like pwede hong sabihin, yung account mo mabablock ngayon kasi or yung pension mo hindi mo matatanggap kasi meron kang kailangang gawin. And sasabihin ho nila, sense of urgency, this is your last chance. Or yung account mo will expire in the next few minutes. Second, gagamit ho sila ng scare or threat.
no, that they may claim na meron ng unusual transaction, an illegal transaction, or unauthorized activity making the victim panic. No? At kayo naman ho, sumagot kayo sa phishing call, no? Iko-confuse ho nila kayo. Bilis sila magsalita. At para silang talagang tagalehitimong bangko, alam ho nila alam ho nila ang proseso, pinag-aaralan ho nila. Pwede hong sasabihin taga SSS sila o taga government agency sila. Sasabihin ho, no, karamihan yung iba ho nagiging victim nito, yung atin ho mga senior citizens, no? At ang biktima ho o yung recipient ng call ma-overwhelm. Hindi ka makakapag-isip, parang kang nahi-hypnotize. At doon sa conversation at call, doon na ho nila hihingin ang inyong mga credentials, password o personal information. Ito, medyo personal sa akin, isi-share ko ho sa inyo. Yung akin ho mismong anak, no, natawagan siya. Ang nagpanggap ho na caller ay sinasabi siya po ay taga PNP. At dahil daw ho merong nakitang illegal package sa Cebu Post Office na nakapangalan sa aking anak. Sinagot naman ho, lahat ho ng inutos ng recipient ng call, nag-video call pa ho sila at ang kausap ho niya, sad to say, naka-PNP uniform. Hindi ko ho sinasabing taga-PNP ho talaga to, kasi phishing nga ho ito, nagpapanggap lang ho sila na lehitimong taga-government agencies or taga-bangko. Okay? Ayun ho, sumunod na ho nun, yung kanya hong digital account, nakuha, yung kanyang digital wallet, nakuha din ho. Safe na ho, okay na lang, no, kahit mawala yung pera pero napakasakit. Kaya lang ho, natakot pa ho siya at dahil ho, the process ng call, sinabihan ho siya na mag-ano ng ID niya. So, pinicturan yung kanyang driver's license at naganyan niya. Pinicturan niya doon sa kanilang video call. So, pati ho yung kanyang personal information na share niya. So, kailangan ho, importante. Ito ho, isi-share ko sa inyo. Ang mga bangko ho ay never will call you at manghihingi ho ng OTP. Pero sa mga naobserbahan ho namin ngayon, yung mga tumatawag sa mga kliyente ng mga bangko ay napakagaling. Sasabihin ho, hindi ho namin hihingi ng OTP nyo kasi bawal ho sa bangko yan. Kahit ho yung spills na ginagamit nila, mako-convince po kayo na sila ay taga-bangko. Pero paghingi ho ng OTP, high-tech din po sila, gumagamit na ho sila ng interactive voice response. Okay? So if you receive a call from an unknown number, okay, hanggat maari ho, huwag nyo na sanang sagutin. Pangalawa ho, if a call makes you feel rushed, scared, or threatened, hang up na ho kagad and verify directly kung sinasabing siya po ay taga-bangko. Because sa phishing po, panic is the strongest weapon ng scammer. Okay? Ito ho natutunan namin recently, no, sa isang scam watch, no. Dapat daw ho tayo ay maging madamot sa pagbibigay ng information natin, no, ng ating mga personal information, no. Mang-snub. Pag may tumawag ho sa atin, wag ho natin kausapin na hindi natin naman ho kilala. Magduda, no? Lalo na nga ho, sabi ko sa inyo, kapag ka ho kayo minamadali, no? Nakakatawa ho, may mga grupo na naka-receive ng mga calls, no? Tinatakot ho sila. Meron ho silang MMDA traffic violation. Ang natawagan nga ho ay walang kotse at hindi pa rin ho marunong mag-drive. So halatang halata mo, scammer. So kailangan ho, alam nyo ang mga red flag at kailangan hong mag-report. Okay? So tatandaan ho natin. At sa abroad ho, dahil nga ho, gumagamit na rin sila ng AI. Meron ho silang na-oobserba na pwede na rin ho nilang through AI yung voice na kuklone, nagagaya, na pwede ho magpanggap. So kapag ho, ito, share ko rin sa inyo, very personal. Minsan ho, yung anak ko magme-message sa akin, Ma'am, can you transfer me this amount? No? Because I need to just to pay something. Bago ko i-transfer yon, tatawagan ko ho siya mismo. Pero pag kayo ay tumawag to verify
huwag niyo hong gamitin yung number na nag-message sa inyo. Di ho ba? Kasi mamaya, doon nyo rin ho i-verify. Halimbawa ho, kay Avengel, pagtawag, nakareceive ako ng text message sa kanya. Sabi niya, Miss Beth, kailangan mo mag-transfer dito. May babayaran po tayo sa DepEd. Okay. Ito yung amount, ito yung account number. I-verify ko kay Avengel. Pero, doon ko rin ho i-verify sa number niya. E di yung scammer din ho ang sasagot. So maghanap po tayo ng ibang number na pagbe-verifyan. Okay? So, kampante na ho ba kayo? Thumbs up ho ba na kayo ho ay hindi magiging victim ng phishing? Matapos yung marinig ang mga sinare ko po sa inyo? Okay, that's good. Okay. So, importante ho yan. Isturo nyo rin ho ito sa inyong mga estudyante at mga kamag-anak. Lalong-lalo na ho sa mga senior citizen clients natin, yung inyong magulang, yung inyong lolo, kasi ho karamihan sila ho ay nagiging victim. Yung susunod naman ho na type ng fraud, no? Yung tinatawag natin na nasa susunod na slide is smishing email. Yung smishing email, smishing message, no? Or scam messages. Ito naman ho, dati yung mga messages na nare-receive natin, di ba, paload 50, paload 20, ay wala na ho, nag-evolve na ho sila ngayon. Small time na ho, wala na ho tayo mga paload. Ngayon ho, makaka-receive ho kayo ng fake messages, no? Na sinasabi na meron hong ganyan, meron hong last day ng delivery, attempt, or meron ho kayong mag-e-expire na points. No? Makapapansin nyo, sabi ko nga ho sa inyo, o nanalo ho kayo sa isang promo, no? O sa raffle. Paano ka mananalo sa raffle? Di ka naman sumasali. Pangalawa, di ba? Ito uulit-ulitin ko. Ang mga bangko ho, o yung mga fintech, sa BSP ho, bawal na bawal mag-send ng link sa mga messages. So kapag ho may link, wag i-click. Sabi ko sa inyo, kasi pag may message, hindi nyo alam ang source, tapos may link, yan na ho, susunod na ho dyan. Okay? So, ang goal ho ng scammer is to make you click the link. At pag kinlik ho yung link na yan, hihingi ho sa inyo ng personal information. Okay? Ito ho, lagi niyong papansinin. Merong mamadaliin ka, tatakutin ka. Okay? Meron nung kumalat noon, no, naging uso yung sabi ko nga, smishing email, smishing messages, no, na galing pa ho sa MMDA, mga traffic violation. Siyempre, makareceive ka kung kayo po ay nagdadrive, motorman o kotse. Nakareceive kayo na may traffic violation kayo, di ho ba magpapanik kayo? Gusto nyo asikasuhin nyo kagad, paano kung mag-renew ka ng license mo, lalabas to. Pero, tapos sasabihin, kagad, ASAP, tas may link. Naku, pag kilik nyo ho yung link, susunod na ho yan. So, kapag ho kayo ay naka-receive ng unexpected message with a link, lalong-lalo na ho sa mga bangko, ulit-ulit ko sasabihin, bawal ho yan sa BSP. Kahit ho ang BSP nag-i-issue ng reminder, don't click links. Kasi ho, ay, yan ho, ang susunod, mag-open ho yan ng Pandora's box. It's a, na risk para sa inyo. Okay, katulad ito, yan example, traffic violation. So kapag ho kayo naka-receive ng unexpected message, do not click the link. Burahin nyo o kaya i-report nyo ho yan. Kasi once you click the link and share your information, it can already be used against you. Okay? So ano ho ang dapat gagawin? Pag naka-receive ng message, anyone? Pwede hong i-type sa chat. Ano hong dapat gawin pag naka-receive ng unexpected message? Sasagot, who you? Ano ho ang dapat yung gawin? Text message at meron hong nakalagay. Wag, don't answer, or kapag ignore it, tama ho, i-ignore. Delete, okay, tama ho, maging isnabero at maging madamot at wag mag-link. Click ng link. Okay, wag mag-click ng link. Okay.
Galing, natututunan kayo. Mabuti naman. Sa simula pa lang. At sa susunod ho na slide, another example naman ho, no, na nakita natin. Okay. Ito naman ho, quishing. Ang quishing po ay kombinasyon, no, ng phishing also na ang ginagamit naman ho ay mga QR codes. So instead ho na link, QR codes naman ho na sasabihin no, i-scan ninyo. No? It might look official, na akala ho ninyo galing kasi karamihan ho sa QR code naka-attach din ho yan sa messages or sa email na pwedeng official from bank, school, or minsan kahit sa mga tech natin. Meron ho ba sa inyo nakapanood ng ng movie na Beekeeper? Okay, kung wala po, meron ng movie no na Beekeeper at dun sa movie na yon, meron ng isang babae no na naging victim po siya ng fraud at scam dahil nag nag nag-download ho siya no, nag-download siya ng isang program no at nalimas ho lahat ng pera niya in a split of less than an hour. And to the point ho, nag-suicide ho yung babaeng yun. Nakakalungkot kasi yung hard-earned money po natin, pwede ho yan talagang mawala. No? Di ko alam kung nakita nyo rin ho sa social media, yung may isang babae na sinishare niya na yung kanyang tatay, yung retirement money, nawala. Okay? Kasi ho ito, nag-download ho siya, no? Through a QR code. Okay? So kapag ka ho kayo ay nag-scan ng QR o nag-download, doon na rin ho susunod. Pwede ho account takeover at ganun din ho, hihingin din ho ang inyong mga personal credentials. So ang importante ho dito, wag ho kayong mag-i-scam ng QR code from unknown or unverified sources. Hanggat maari ho, di ba? Pag merong program na i-download sa mga apps, sa App Store lang ho ninyo kukunin. Kapag ka naman ho, mga government apps, no, sa e-gov ho ang ating gamitin. No, nakunin niyo ho sa App Store. Huwag niyo hong gagamitin yung mga kahina-hinala. Pag hindi niyo ho alam yung naging source, halimbawa, pinasa lang ho sa inyo, huwag ho kayong mag-i-scan. Okay? Pwede, sabi nga ho sa BSP Reminder, mag-scan lang mula sa pinagkakatiwalaang establishmento, no? At legitimate po ito. Okay, so always check where it came from, kung saan ho naggaling yung QR. Okay? Because once it's scanned, it takes you to get your information. Okay, so wag ho basta-basta nag-i-scan. Ngayon ho, sa susunod naman, no, pag-uusapan naman ho natin ang scam. Okay. Nabanggit ko ho sa inyo kanina, di ho ba, ang fraud at scam. Na ang kaibahan ho niya, no, ang scam ho, ikaw ay nadideceive. So, pareho din ho ng objective nila, kayo po ay manakawan o makuha ang inyong information o magkaroon ho ng takeover sa account ninyo. So, pag-uusapan din ho natin siya. In the next slide po, makikita ho natin yung scam sample. Next slide, please. Okay. Ito ho ay yung mga text messages, no? You receive a message, something that you've won. Ito nga ho, ginamit pa yung former BSP governor, si Benjamin Jokno, na merong raffle. Di ho ba nakakatuwa naman pag makareceive pa kayo ng ganitong message? Na nanalo ka sa raffle, may DTR number pa. Pero hindi mo alam, scam pala yan. Okay, sabi ko nga ho, pwedeng ganyan or pwede rin naman ho na may ino-offer sa inyo like a loans, an investment, or sabi ko nga ho, pwede rin nagre-request o inuutos sa inyo ng inyong boss o ng inyong minsan ho, highest government official na mag-transfer ho kayo sa account. Okay? Pero ganyan ho ang ginagamit nila, no? Na-excite kayo, pwede. Kasi sabi ko nga ho, pag nanalo ka naman ng raffle, di ba? Uy, gusto ko ma-claim ko kagad ng raffle na to. Pero hindi ho nyo alam, through this scam
message po, hinihingi na ho nila o nakukuha na ho nila ang inyong mga personal data at inyong mga credentials. So kapag ka ho too good to be true minsan, okay, magduda po kayo, magtanong. Kasi nga ho, malamang scam po yan. Kasi po, wala pong nananalo sa text lang. At walang pautang na instant. So always verify first before replying or giving your information. Okay. Naka-receive na ho ba kayo ng mga scam na nanalo ho kayo sa mga raffle na hindi nyo sinalihan? Oh, mabuti. Wala. Wala. Okay. Ito naman to, very interesting. Romance scam. Okay. So, ang scammer ho dito, nagbi-build ho ng relationship online. Karamihan ho, nagsisimula ho sa inyo. Meron ho ba taga-DepEd na nasa dating app? Secret. Kung nasa Bumble. Okay. So, may natuwa. Okay. Wala naman hong masama mag-dating app. Okay lang ho yan. Kung dyan nyo ho, mamimit ang inyong lover. Pero, kailangan ho, no, siguraduhin ho nating safe. Sa romance scam ho, ang lagi ko sinasabi, pag-ibig lang ho ang pwedeng i-share. Wag ho mag-share ng ibang data like bank accounts. Kasi ho, sa mga romance o love scam, no, unang-una ho, they will ride in your emotions. The goal is simple, to get your trust first. No? And then, ang susunod ho nito, it's either hihinga na ho kayo ng money or dahil nakasil na ho, no? Nakuha na ho nila yung inyong trust and emotion. Ang susunod ho, sasabihin, mag-invest tayo sa ganito o sa ganyan. So yung romance o love scam, minsan ho, nag-e-evolve po siya. Nagsumusunod ho dyan, investment scam. No? Kapag ka ho may humingi na ng pera kahit ho medyo emotional, mag-pause muna tayo at mag-verify. Because in scams like this, the biggest tool ho ay hindi technology. Ito ho ay ang ating emotions. And once money is sent, hindi na ho natin marirecover. Marami hong nagiging victim ng romance and love scam. So, ulitin ko ho, pag-ibig lang ho ang ating pwedeng ibigay at i-share. Wag ho ang pera. Wag ho ang inyong personal data. Wag ho ang inyong credentials. Kahit na ho sabihin pareho kayong mag-i-invest. Naku, scam na ho yan. Okay. Sana ho tunay na pag-ibig ang meron tayo. Wag hong romance or love scam. Susunod ho, online purchase scams. Alam niyo ho, sa technology ngayon o with the rise of e-commerce, marami ho siyang advantages and disadvantages. At one of the disadvantages is ito hong tinatawag natin na online purchase scams. No, it usually starts with a very attractive offer. Di ho ba sa marketplace, kahit ako minsan yung mga live selling na nakikita ko, jewelry, ang ganda, para ang ganda-ganda at ang mura-mura. Ito na yata yung gusto kong kunin. Pero alam niyo ho, lagi ho ako nagdududa. Okay? Murang gadgets, murang tickets or items online, 'di ba? Karamihan din ho yung mga travel, yung mahilig mag-travel, 'di ba? Yung mga nag-staycation, ang mura. The seller will ask you to pay first. Pero karamihan ho, pag nakapagpadala na ho kayo, i-ghost na ho nila kayo. Wala hong product, wala na hong reply. Naalala ko, may isang teacher na naging biktima ng online purchase scam. Bibili siya ng MacBook. Sa marketplace siya nakuha. Okay, ang MacBook ko na binibili niya ay 20,000. Siyempre, tuwan-tuwa siya, 20,000 MacBook. Matapos siya kung magbayad ng 10,000, wala na. Okay? Wala na. So, the key warning here is pay first, no guarantees. So, a simple rule lang ho ito. Don't be quick to click and to pay. Ngayon ho, pag nakita nyo naman ho, no, sa mga marketplace o sa social media, i-verify nyo ho talaga kung ito nga ho ba yung resort o hotel. Kasi ho, kahit ho yung mga scammers, minsan,
ginagaya din ho nila yung website ng mga official resorts. Kasi yung mga legitimate hotels ho minsan, nagrereklamo ho sila sa amin na merong gumaya ng kanilang site at nag-o-offer 50% off sa hotel stay. Diba? Syempre, ma-attract ka lalo na kapag ka long weekend, gusto mo mag-staycation. 50% off. Yung pala, in reality, yung hotel na yan, wala naman hong ganyang promo. So kapag ka ho nakapag-down ka na, naku, wala na ho yan. Because once the money is sent, hindi nyo na ho siya maibabalik. Hindi na ho kayo sasagutin kahit na anong tawag nyo pa. Karamihan ho ito, jewelry, gadgets, and bags. Meron pa rin ho akong isang naalala, meron ho akong nabasa, no? Nakita ko sa social media. Bumili siya ng pre-love na Louis Vuitton. Ireregalo niya sa wife niya. Okay, pre-love, ang mura na LV bag. Naku, unfortunately, scam. Okay? So kapag ka ho kayo ay na-scam na ganito, di tatawag ho kayo kung saan tinransfer. Although meron na ho tayong AFASA, yung Anti-Fraud and Scam Act. Pero ho, ang mga scammers at fraudsters, halimbawa ho, ako ang fraudster, no? Si Mr. Juan Miguel Bautista. Okay, may binili sa akin na gadget. Okay. Tapos, ang gagawin ko, magbibigay ho ako ng account number at bangko. At pagka ho, nagbayad na po, no? Nagbayad na po, halimbawa ho, si secretary ang gamitin nating example. Okay, nagbayad na ho si Secretary Angara dun sa akin. Naku ho, ang gagawin ko, itatransfer ko na ho yan. Itatransfer ko ho yan sa iba. Itatransfer ko ho yan kay Christine Alom. Pagka-transfer ko ho yan kay Christine Alom, si Christine ho, ililipat na ho niya kagad. So, ganun ho kabilis. Kasi ho, itong mga ito ho, organized ho sila, organized scam groups ho yan. Hindi ho isang tao ang gumagawa niyan. Okay? So, palipat-lipat din ho, nila-launder ho nila yung kanilang pera. Okay? So, wag ho tayo nagpapaloko kagad. Hanggat maaari, pwede ho, pagka ho kayo ay bibili online, mag-i-e-commerce ho kayo, tingnan nyo ho yung mga reviews. No? Legit ho ba talaga ito? Okay, ayan, sabi, may announcement si GCash. 50% off sa bagong phone, baka online shopping, scam yan. So, totoo ho yan, nangyayari ho yan. New tablet at $50. Buy now. Naku po, scam po yan. Okay. So, sa susunod pong slide, makikita naman ho natin yung isa pang uri ng scam. Ito naman ho ay loan availment scam. Next slide, please. Sa scheme ho nito, yung mga scammers or fraudsters ay lure victims by offering easy and fast loans, no? Karamihan din ho, sasabihin, mababa ang interest, guaranteed approval, everything may look legitimate. Pero, at sasabihin ho, ma-approve na ho yung loan nyo, pero may catch ho yan. Yung scammer ho will normally require a down payment, pwedeng 10% as a processing fee, no? At kapag ka ho napadala nyo na yung down payment, no, or processing fee para ma-release ho yung loan proceeds sa inyong account, susunod ho niyan, wala na. Nakakaiyak, di ba? Umuutang ka nga kasi kailangan mo ng pera. Tapos bibihingan ka ng advance fee, ito ho, red flag na ho ito. Kasi ho, ang mga legitimong nagpapautang, halimbawa ho, ang mga bangko, yung processing fee ho, ibabawas nila dun sa inyong loan proceeds. Hindi ho sila kagad manghihingi ng advance payment. Except, kapag ka ho, ang uutangin nyo ay housing loan. Kasi meron ho yung mga processing fee kasi ano tawag ho natin doon, ipapa-evaluate ho nila, no, yung inyong binibili na property. Okay? So, tapos minsan ho, sasabihin pa, hindi ho namin na-receive yung payment nyo. Okay? Hindi ho marirelease yung loan nyo to make it more convincing. No? So, kayo naman ho, dahil kailangan nyo na ho,
susunod ho kayo. So lagi niyo hong tatandaan, legitimate banks and lending companies, no? Nakaregister ho yan sa Securities and Exchange Commission. Do not require advance payments to release a loan. Kasi nga ho, uulitin ko, karamihan ho ang loan proceeds, doon na ho nila ibinabawas kung ano man ho yung mga processing fees. So if you are asked to pay first before receiving a loan, ay, scam po yan. Kaya ho, ini-encourage ko ho kayo. Hanggat maaari ho, always apply for loans only through official bank channels or verified apps. And when in doubt, stop and verify first before sending money because loan scams, once you pay, the money is gone. So, wag ko kayo magpapaloko. So, susunod naman ho, paulit. Ito naman ho ay fake transfer screenshot. Kanina ho, ang pinag-usapan natin kapag kayo ang bumibili, no, sa mga marketplace na pwede ho maging scam. Ito naman ho, pwedeng kayo ang seller or kayo ho ay may ini-expect na transfer. Sa scam na ito ay gumagamit ho sila ng mga fake transfer screenshots. So, ang scammer ho will send you a screenshot showing that they have already paid. But in reality ho, wala naman hong perang tinransfer sa account nyo o wala naman hong na-credit. Kasi ho, yung screenshot ho na yan can either be edited or generated using artificial intelligence. So don't rely on screenshots. Kapag ka ho kayo, may ine-expect na kabayaran o sinasabing sweldo nyo or anything, wag ho mag-rely sa screenshot lang. Check nyo ho talaga yung inyong banking account at doon ho nyo makikita kung na-credit ho siya. Ito ho share ko sa inyo, meron hong isang store sa mall, no? Meron hong babae, ang ganda niya. Sosyalin ang dating, namili ng mga mamahaling damit. Ito hong store na to ay talagang luxury clothes siya, line. Okay. Siyempre, namili. Worth 200,000 sa isang shopping. At sabi niya, ita-transfer ko yung payment. Saan ko ba ita-transfer? Okay. Kunwari, nag-transfer. Pinakita dun sa kahera, eto na, na-transfer ko na. Pinakita yung phone. Kinunan pa ng picture ng kahera. Hindi niya alam, edited pala ang screenshot na to. Kawawang kahera. Kawawang kahera. Siya po ang magbabayad. So always check your accounts first if the amount was transferred. Okay? At ito ho, kung ito ho ay reflected na sa inyong account before releasing any item or i-verify nyo. Because sa scam po na to, what you see is not always true. Okay? So pagka ho kayo ay may ine-expect. Susunod naman ho, makikita natin, scam alert fake government app. Okay, itong fake government app scam, no? Makaka-receive ho kayo ng message na sinasabing mag-download ng updated version of a government app. Nakita ho namin to, no? Ang karamihan hong naging victims dito, yung mga senior citizens natin, na naka-receive ng message na hindi mo marireceive ang inyong pension for this month kasi kailangan mo mag-download ng app na ito. Okay? Mukha siyang official. But once you download it, the scammer can already access your phone and even your bank accounts. Tatandaan ho natin, kahit na ho, no, pag-create ng eSIM, i-share ko ho sa inyo yan mamaya. So we are also seeing that many victims, no, sa fake government app are senior citizens because they tend to trust that message that look official or urgent. So this is something we can help, no, para sa mga turuan natin, yung mga senior citizens natin. No, wag silang basta-basta magda-download ng app via messages kasi paulit-ulit kong sinasabi, wag hong pag ang bangko ho or government institutions nagpadala ng message na may link, malamang scam po yan. So use only the legit eGov app from official app stores or government websites. Because one wrong download can give full access to your phone. Kapag ka ho ang scammer
nagkaroon ng full access sa phone nyo, ang susunod ho nun, account takeover. Meaning, ma-access na ho nila yung inyong online banking account. Maari ho kung ang sweldo nyo, di ho ba, nasa land bank. Di ba? Kung kayo ay may online banking account sa land bank o kahit saan man hong bangko, pagka nagkaroon ho ng account takeover using your phone, naku, makukuha na ho nila ang credentials at magkakaroon na ho sila ng access sa inyong bank account. So meron ho mga nangyayari dahil nga ho may mga eSIM na ngayon, no? May nakita ho kami at may na-observe. Nawalan siya ng signal sa phone niya. Okay? Kasi meron siyang kinlik o may dinownload siya. Hindi niya alam sa back end, no? Meron na nag-request ng eSIM dun sa kanyang number. At pag nakakuha na ho ng eSIM, dahil ho, meron siya hong naibigay na OTP using the Globe One app. Nagkaroon ho ng eSIM na i-register ho yan sa ibang device. At yung, dahil nandun na ho yung phone niya, yung kanyang number, registered number niya sa kanyang bangko, pati ho yung online banking access, pumasok na ho doon. Ang sumusunod ho doon ay tinatawag nating account takeover. So hanggat maaari, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, wag hong mag-click ng link, wag hong mag-download kung hindi nyo alam kung legitimate ang source. Are we all good? Meron ba kayong natututunan? Can I have a thumbs up or a heart? Kung you find the session useful? Okay. Alam nyo, ang laban ho, ang fight against fraud, dapat tayo ay maging matalino. Dapat ho, mas alerto tayo sa mga scammers. Pero sila ho, nag-iisip sila ng iba-ibang modus. Sila din ho ay nag-evolve. Ito ho, ito very common. Susunod sa slide, makikita ho naman ninyo IMSI catcher. Next slide. In simple terms, no, yung mga scammers ho ay gumagamit ho sila nung modus operandi na ang tawag ho natin IMSI catcher, na kung saan ho nakakapag-create sila ng fake cell signal that looks like your normal network. Dito ho, nakakapag-send po ng messages that look like they came from the telco. Pwede ho minsan Globe, Smart, o yung iba-iba hong bangko. Kahit ho ako, nakaka-receive ho ako nito. No, nanggaling ho sa ibang bangko. BPI lang naman ho ang account ko. Wala naman ho account sa ibang bangko. So alam ko, scam yan. Scam yan. So from there ho, no, pag nagpadala ho sila ng message, meron din ho yung link. At ititrick ho nila kayo pag kinlik niyo ho yung link na yan. So even if the message looks like official, it is fake. Kasi ang IMSI catcher, ganito lang ho yan. Halimbawa ho tayo, hindi ho tayo virtual ngayon. No? Halimbawa nasa isang lugar tayo. No? Halimbawa nasa Araneta Coliseum ho tayo, nagko-conduct tayo ng session na to. Halimbawa ho, merong isa doon, merong biglang nakapasok na hindi natin alam. Meron ho siya gadget na to, IMSI catcher. So maari ho makapagpadala kagad ng message, no? Papunta kay Sara Olano, kay Joshua Miguel Nalus, o kay Christine Alom. At pag na-receive ho yung message na yan, nakalagay ho dyan na meron kang rewards points, no? Na kailangan mong, pwede mong maklaim. At may link ho doon. So pag-click ho halimbawa no ng victim si Joshua, na-receive niya no, uy galing sa BPI. Nakalagay BPI, so mukhang legit to na may reward points ako. Okay, i-click niya yung link. Pag-click ho ni Joshua doon, no? Doon sa link na yon, makikita ni Joshua yung iba-ibang items. Ang mura. Air fryer, 200 pesos. Gusto ko yan. Okay. Pero kailangan may delivery fee. Yung delivery fee na 100 pesos, mababayaran through credit card. So sasabihin ni Joshua, sige, gusto ko yung air fryer. Sige na nga, 200 yung air fryer, magbabayad ako ng 100 pesos na delivery fee. Sige, ilalagay ni Joshua yung kanyang credit card. Lalagay niya yung expiration, lalagay niya yung CVV. Hindi niya alam, meron ng isang tao na nakaabang
Pag nakuha na niya yung credit card details o credential ni Joshua, nagbubook na siya ng iba. Yung kinikita niya 100 pesos, 200 pesos, no, na worth ng kanyang air fryer. Naku, hindi niya alam, binubook na yon $2,000. Either abroad, okay, may binibili, pwedeng hotel. E pagkita ni Joshua sa kanyang phone, diba, magkakaroon siya ng purchase alert. Eh, hindi niya binasa ng mabuti yung message kasi nakita niya, uy, 200. Hindi niya nakita, nakalagay 2,000 tapos US dollars pa. Nako, sa kanya na po yun. Na-scam na po si Joshua noon. Okay, kasi nga ho, akala niya legitimate yung source, BPI. Pero hindi ho. Ngayon kung tatanungin niyo naman ako, Miss Beth, nakalagay BPI yung source o nakalagay Globe ang source, nakalagay Smart ang source. Di ba sa inyo yan, kayo may kasalanan yan. Unfortunately, ang mga bangko, ang telco, hindi ho ang may kasalanan yan. Kasi nga ho, through etong aparato na nakikita nyo dyan, yung maliit na yan, so after the word catcher, yan ho yung nag-hijack ng message na pinadadala talaga ng telco, pinapalitan ho nila. Pumapasok ho sa phone nyo yan. Nakala nyo ho legit. Okay? Kaya lang ho, napaniwala ho kayo, nag-click. Meron ho ba sa inyo naka-receive na ng mga ganitong messages galing sa inyong bangko at sa Globe o sa Smart, sa mga telcos? Meron ho ba? Kasi very common ho ito. Pero bumaba na ho siya ngayon. Okay? Kasi nakikipag-coordinate ho yung DICT sa telco. Meron hong nahuli ng mga IMSI catcher sa may Makati. Okay, sa may Buendia. Okay, so even if the message looks legit, it is fake. Kaya ho, never share OTP. Babasahin yung mabuti pag may purchase alert ho kayo. Ito ba ang ino-authorize ko? Ito ba yung merchant na ino-authorize ko? Ito ba yung amount na aking binabayaran? And avoid doing banking transactions also, no? Kapag ka naka-public Wi-Fi po. Use only secure private connections. And if doubt, verify with your banks or your telco. Because sa scam po nito, they don't hack your phone. Ang hinahack ho nila o tinitrick nila yung connection. Okay? Kaya ho, ang last defense natin dito, may message, mamadaliin ka, may link, don't click. At pwede hong i-report ito sa text 1, Angie, ano na ngayon? 1236? 1236 sa DITC. Okay? So, siguro ho marami na kayong natutunan ng mga frauds and scams. Ang susunod ho na magdi-discuss, ang head po ng governance namin, si Angie. Siya ho ang magtutuloy ng session. Baka ho nagsawa na kayo sa akin. So maraming salamat ho. I will turn the floor to Angie. Thank you very much. Thank you so much, Ma'am Beth. Ang daming puso. Pinusuan ka na, Ma'am Beth. Maraming salamat. Kaya ho, isa na lang ho, maging listo, wag magpaloko. Dapat ho, mas maging matalino tayo sa mga fraudsters and scammers. Yan ho ang first defense natin. Don't click links. Okay? Maging madamot, maging mag-snub, magtanong, at mag-report. Thank you very much. Thank you, Ma'am Beth. Next slide tayo. So, how to avoid investment schemes or Ponzi schemes. So, sinabi kanina, do not believe offers that are too good to be true. At i-verify natin kung SEC registered siya and make sure may lisensya ito. So ngayon po, ako naman ang magsasalita. Ako po si Angelique Rualo. Tawagin niyo na lang po kung Angie para sa ating susunod na mga i-discuss. So ngayon po, para hindi tayo inaantok at para matest natin ang ating natutunan, maglaro naman tayo. So tawag dito, legit or scam. Sa mga naka-teams dito, you can
encode or i-type nyo po sa ating chat kung ang sagot nyo ay legit or scam. Sa mga naka-Facebook po or YouTube, you can also comment. So, first one. Ito po, legit po ba ito or scam? Ang sabi, sender is a number. Then ang sabi sa text, nakitext lang ako. Nadisgrasya kami, paloadan mo nga ito na number, load mo ng 200. Importante lang, pakibilisan. So tama po, scam ito. Kasi meron siyang time constraint. Call to action, bilisan, and hindi nyo kilala yung number, and nagpapaload ng 200. Sino po ba ang nakatanggap na ng mga messages na ganito? Ako, guilty po. So, wala po? Okay. So, madami ring nakatanggap. So, ating iwasan or i-ignore na lang po natin itong mga messages na ito dahil ito po ay scam. Next. Ito po. Nakatanggap din ako nito. So, sabi ng number na nag-send sa akin, Dear, I'm a human resource manager. You have been selected for part-time or full-time work. Now you can reach 810,000 pesos per day and may link. Okay, tama po. Scam ito kasi may link. Tandaan, gaya na lagi sinasabi ni Ma'am Beth, wag i-click ang link. Kung may link, scam yan. Next slide. Okay, so sender is another unknown number from Philpost. The package has arrived at the warehouse and cannot be delivered. Please confirm your address at the link. Please reply 1 to activate the link. Legit or scam? Okay, so scam po ulit. So meron po itong link, merong call to action, at unknown yung number galing sa Philpost. Next slide. Or next text message. So from BPI, you authorized a BPI online Forex transaction on this date, not your transaction. Change your BPI online password and call 889-10,000 to report. Legit or scam? Okay, so ito po ay legit. Legit dahil from BPI, wala siyang hinihinging call to action sa text message. Walang link na naka-embed sa text message. Ang sinasabi dito, kung wala or hindi yung transaction, tumawag kayo sa aming hotline or mag-change kayo ng BPI online password. So this one po is a legit message from BPI. Susunod po. Yan, from BPI ulit. Legit po ito ba or scam? Important reminder, your debit MasterCard ending in 8905 will expire at the end of this month. To ensure uninterrupted use of your card, we strongly encourage you renew your for free and update contact info. Yes, tama po kayo. It's legit dahil ito ay purely informational at walang links. So nililid kayo sa branch or pwede rin naman mag-request sa BPI online. Okay, susunod po. Yan, from an unknown sender. Uso-uso din po, MMDA no contact apprehension. Your traffic violate penalty bill is 3 days past due. Then may link. Failure to pay will result in unfailed vehicle registration. Yan, tama kayong lahat. Scam po ito. Unang-una, wrong grammar. Pangalawa, may link. So, gaya na sabi ulit, pag may link, huwag i-click. Next slide. Alright, from an unknown number ulit. Congratulations! Redeem your points from GCash. Claim here. Legit or scam? Tama po, scam dahil may link at unknown sender. Kung GCash ito, GCash ang dapat na sender. Susunod po. Yan, from also an unknown number. Nalagay na sa inyong number ang 2,500.
Sumali gamit ang number na ito at maglagay ng 50 pesos upang makuha. Legit or scam? Okay, tama, scam. Kasi bakit kayo maglo-load or maglalagay ng 50 pesos para makuha ang inyong pera? And gaya ng iba dito or gaya ng nakaraang example, it also came from an unknown number. Next slide. Okay, so ito po, legit or scam from BPI. Marlon, Savor International Cuisine, up to 50% off with your BPI credit card. Discount offer varies. Dine in Boteju, Greyhound Cafe. Offer is valid for dine-in and for a minimum spend of 3,000. TNCs apply. Learn more via the Oh My Deals app. So may promo and to unsubscribe text stop. Ano to? Legit or scam? Okay, so legit po ito na text from BPI. Dahil ito ay also purely informational. And then may nakalagay na promo. You can also verify kung tama yung promo sa DTI. Next. Yan, from an unknown number again. PH Postal, your domestic mail has been returned to your local post office. Please visit postph.la to request a redelivery. Okay, scam din po dahil may link and unknown yung sender. Meron pa ba tayo? Isang slide, legit or scam? Okay, so from Maya Rewards, legit or scam po ito? Grab a 20 pesos voucher now. Explore the app. Then yung next po is congrats. You earned 1 peso for logging into Maya. So legit po ito dahil wala kayong gagawin. It's also purely informational and you are directed to the Maya app. Next one. Yan. From an unknown number. May link. So legit ba ito or scam? Okay, so bihasang-bihasa na tayo. Scam ito. Yan, dahil may link at galing sa unknown number. So very good. Madami tayong natutunan kay Ma'am Beth kanina sa kanyang mga impormasyon tungkol sa fraud and scam. Next slide. Ngayon, tipunin naman natin ang mahalagang dapat tandaan. Una, pinoprotektahan ng inyong bangko ang inyong impormasyon. Hihingi lang sila nito kapag kayo mismo ang lumapit para humingi ng tulong. Ibig sabihin, tinawagan nyo sila or pumunta kayo sa branch nila or nag-online banking kayo, kayo mismo ang pumunta. Kaya nakukuha nila yung inyong impormasyon. Wag niyong bibigay yung impormasyon pag hiningi nila na hindi naman kayo ang lumapit. Pangalawa, huwag magbigay ng personal na impormasyon sa mga hindi verified na site. So maging mapanuri. Tingnan muna ang web address bago magbahagi ng anumang detalye. So pangatlo, iwasan ang mga link at attachment mula sa hindi kilalang pinagmulan. At pang-apat, gawing ugali na laging mag-log off sa inyong online accounts pagkatapos gamitin. So kung enrolled tayo sa Land Bank online or kung meron kayo ibang bangko na online ang gamit, so lagi kayong mag-log off pag hindi nyo na ginagamit. Next slide. So itutuloy natin ang listahan ng mga dapat tandaan. Next is tawagan ang inyong bangko para i-verify ang mga email. Huwag magpanik. Sa halip ay i-validate ang lehitimo ninyo or kung legitimate ito sa bangko mismo, sa DBP, sa PNB, or sa BPI kung may BPI account kayo.
Next is ingatan ang inyong mga ID, bank statements at billing statements dahil maaaring gamitin ito sa identity theft. Sino dito ang mahilig mamili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok? Di ba pagdating ng parcel, meron doong personal information? So dapat po ginugupit natin yon. We have to dispose them properly para hindi magamit yung ating identity. Kasi doon, di ba, nandun yung name, andun yung address, at minsan andun pa yung telephone number or cellphone number. So pangatlo, agad i-report sa inyong bangko ang anumang unauthorized o kahina-hinalang transaksyon. At pang-apat, maging maingat sa mga hindi inaasahang mensahe na humihingi ng personal na impormasyon. So kapag kahina-hinala, huwag tumugon. Sa halip ay i-verify. Next slide. So pag-usapan naman natin ang one-time password or OTP. Siguro kulit na kayo sa BSP, sa mga bangko nyo na huwag i-share ang OTP. Bakit mahalaga ang OTP? Kasi doon, ina-acknowledge or ina-allow nyo ang isang transaksyon. So dapat i-activate natin ang multi-factor authentication gaya ng OTP or security questions, biometrics or sa phone, mga Face ID, at email or text alerts para ma-notify kayo tuwing may transaksyon ang inyong account or card. So pinaka-importante, kailanman ay huwag ibabahagi ang inyong OTP. So ang bangko hindi kailanman hihingin ang OTP ninyo sa tawag man or sa email. Tandaan, ang inyong OTP and mobile key, kung may multi-factor authentication na kayo, ay para rin inyong signature. Ito yung pahintulot para matuloy ang isang financial transaction. So kapag binigay nito sa iba, para na rin kayong pumirma para sa kanila. So next slide. Ito yung halimbawa at itsura ng isang OTP or mobile key prompt. Pansinin kung paano ito dumarating. May kasamang halaga at detalye ng transaksyon. Kaya bago kayo mag-approve or magbigay ng code, basahin munang mabuti. Totoo ba talaga ang transaksyon na ito? Halimbawa, peso ba ang transaksyon? Minsan, ang mga scammers, dollar, hindi na pinapansin. Tama yung amount, but it's in dollars. So, maging mapanuri tayo at basahing mabuti yung nare-receive na notification. Kung may dumating na OTP, pero wala kayong ginagawang transaksyon, iyon ay babala. Huwag ibigay ang code at agad i-report sa bangko. Susunod na slide. Yan, para madaling tandaan, narito ang 3 simpleng hakbang para maiwasan ang scam. Una, think, mag-isip muna. Huminto saglit at tanungin ang sarili kung makatwiran ba ang mensahe o alok. Pangalawa, examine, suriin ang detalye. Tingnan ang sender, ang link, ang spelling, at kung may hinihinging pera or impormasyon. Then pangatlo, pag-aralan bago kumilos. I-verify sa opisyal na channel bago magbigay ng kahit na anong impormasyon. So think, examine, and study. Kapag ginagawa natin ito palagi, mas mahirap tayong malinlang. Next slide. Paano kung sa kabila ng lahat, na-scam pa rin kayo? Na-scam pa rin tayo? So narito po ang dapat nating gawin. Una, kalma. So we have to stay calm at tipunin ang impormasyon gaya ng petsa, halaga, mga detalye ng nangyari, screenshots, emails. So dapat
mag-gather tayo ng mga resibo. Pangalawa, agad i-notify ang inyong bangko or financial institution para ma-actionan agad. And third, i-report ang scam sa tamang otoridad. Lastly, pang-apat, panatilihin ang ebidensya gaya ng mga screenshot ng usapan, resibo, mensahe. Mahalaga ang mabilis na pagkilos para mas malaki ang tsansa na matulungan kayo. So after nyo mag-report, itago ninyo, huwag nyo i-delete yung mga naipon yung resibo. Preserve them. Kasi kung meron mang investigasyon sa susunod na mga araw, madali nyo siyang makukuha or nakatago at naka-save sa inyong mga devices. Next slide. So saan ba tayo mag-report? So simulan nyo sa inyong bangko. Una, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na branch. Pangalawa, maaari kayong mag-report sa pamamagitan ng tawag o sa opisyal na website, yung may check sa Facebook or sa Twitter. Pangatlo, maaari din mag-report sa social media, gaya ng nasabi. Magpadala ng pribadong mensahe sa opisyal na Facebook or X account na dating Twitter. Tingnan lang ang verified badge para sigurado na opisyal nga ito. So ang mabilis na pag-report ay nakakatulong para mapigilan or ma-recover ang anumang nawala. Next slide. Ito naman, may ibang ahensya kung saan tayo maaaring mag-report. Para sa investment scam, cybercrime at iba pang krimen, mag-report sa mga government institutions na to, sa NBI, PNP, and NTC. Ang bawat report ay tumutulong hindi lang para sa inyo, kundi para maprotektahan din ang iba na maaari pang maging biktima. Next slide. Bago tayo magtapos, isang mahalagang paalala tungkol sa inyong mga luma or expired na card. So, sino dito ang nakaka-receive ng impormasyon na mag-expire na yung card mo? Or nakikita mo sa credit card nyo or ATM ay malapit na mag-expire. Hinihintay ko na yung replacement card. So goodbye old card. Bago nating itapon, gupitin muna ang EMV chip ng pira-piraso para hindi ito magamit ng iba. Importante, gupitin natin sa maliliit na piraso, hindi lang sa dalawa. Kasi minsan, pag dalawa lang, naiiwan yung chip sa kanan. May mga scammers na pag nakita nila yung dalawang card na magkahiwalay lang, pwede nilang pagdugtungin yon, then magka-transact sila as long as hindi pa expired yung card na yon. At tandaan, ang mga bangko ay hindi kailanman hihingi sa inyo na isuko or ipadala ang inyong expired na card. So, kung may tumawag o nag-text na nanghihingi nito, scam yun. So, ingat tayong lahat at huwag maging biktima. Next slide. So, narito, meron tayong activity para malaman natin kung na-compromise ang inyong account. So pumunta tayo sa ating Google or kung ano man ang browser na gamit natin at i-type yung have I been pawned. Yan, i-check natin. Buksan niyo ho yung inyong mga browsers at i-type niyo po ang have I been pawned. Okay, kapag nandiyan na po kayo sa ganyang website na nakikita niyo po, huwag ko kayo mag-alala, official ho ito, hindi ho ito click, hindi ho ito link. I-type niyo ho ang inyong email address, hindi ho yung inyong office email address, yung inyong personal email address. I-type niyo ho dyan at i-click niyo ho. At makikita niyo ho kung ilan ho ang data breaches na meron kayo. Okay. So nagawa ho ba? Meron ho bang zero data breach? Mag-thumbs up nga ho kung merong zero data breach. Wow, very good. Wow, very good. Digitally clean. Okay. Meron ho ba sa inyong more than
3 na data breach. Mag-ano ho, sad face. Sad face. More than 5 data breaches. Ano ba ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ho niyan ay ang inyong email address ay nagamit o nagkaroon ho ng breach dun sa kung saan nyo ho nagamit yung inyong email address. At karamihan ho, ito ang nagiging source ng kung saan ho sila nag-harvest ng data. Okay. So, sana ho, regularly, yung mga merong marami hong data breaches, lagi nyo hong tingnan o palitan ang inyong email password, user ID password. Kasi ho, ang fight against fraud ho din, ay kailangan siguraduhin ho natin yung mga website o apps na ginagamit natin ay hindi ho nagkakaroon ng breaches para ho hindi ho kayo nagkakaroon ho ng source ng inyong mga data na pwede hong mapunta na lang sa dark web na tinatawag at pwede hong maging ano ho yan ng social engineering. So kailangan din ho, tayo din ho ay parang digitally clean or healthy na tinatawag. Parang I saw somebody raising a hand. May question ho ba? Angie, is this the last slide? Yes po. Then, bago tayo tuluyang magtapos, Ma'am Beth, inaanyayahan ko ang lahat na sandaling mag-reflect sa mga napag-usapan natin, lalo na kung paano ito magagamit sa ating araw-araw na tungkulin bilang mga guro at non-teaching personnel. So patuloy nating paglilingkod sa mga mag-aaral at komunidad. Then, upang bigyan tayo ng inspirasyon at mas pagtibayin ang ating mga natutunan, isang karangalan po na ipakilala ang isang Senior Vice President. 30 taon na siya sa bangko. Naging presidente po siya ng BPI Direct Banco, na isang subsidiary ng BPI, at ngayon nanunungkulan bilang presidente ng Legazpi Savings Bank, si Sir Jerome Minglana, para sa kanyang mensahe para sa ating lahat. Hi, Angie. Beth, would you like to have the question and answer before I close this? Meron ho ba, meron ho ba kayo katanungan bago ho magbigay ng inspirasyon ng message si Sir Jerome? Okay. Kung wala naman po, pwede niyo i-type sa chat. In case na lang ho, may mga tanong, nandiyan naman ho si Sir Ariel. Sir Ariel can just gather yung ating mga tanong and we will surely respond to them. Yes. Sige po. So magandang umaga po sa ating lahat. As we conclude today's session, we hope that our discussion has strengthened your awareness and equipped you with practical knowledge about the evolving landscape of fraud and financial scams. By understanding how fraudsters and scammers operate, recognizing warning signs, and knowing the appropriate action to take, we become better prepared to protect not only our own finances, but also the communities we serve, especially po sa ating mga students. Indeed, awareness and vigilance remain our strongest defenses against these very deceiving schemes. Before anything else, we would like to express our sincere gratitude to Secretary Sani Angara, Undersecretary Edson Byron KC, to the rest of the DepEd leadership, and particularly to Sir Ariel Tandingan. Napag-usapan namin ito sa isang meeting and sabi niya, oo, importanteng malaman ito ng ating mga teacher. And really they realized and recognized the urgency and importance of sharing this highly relevant topic with the members of the Department of Education. At a time when many Filipinos are becoming victims of scams and fraud, this initiative is bringing this conversation to our educators in both which are both timely and invaluable. On behalf of BPI, we extend deepest appreciation again to DepEd for your partnership in advancing financial literacy and digital safety.
As educators and public servants, you play a vital role in multiplying these learnings and helping protect countless Filipino families and communities. We also would like to thank our speakers from Customer Experience Center, Beth and Angie, for sharing their expertise and invaluable insights, reminding us all, including myself, the importance of remaining alert in today's increasing digital environment. As we leave this session, we encourage all of us, each and every one of us, to apply these lessons, share them with our colleagues, our students, our communities, and continue practicing safe financial habits. Sa BPI, we remain committed to keeping you armed with information and knowledge so that you may stay financially savvy and scam ready. This is our way of nurturing the nurturers, the teachers who shape the future leaders of our beloved country. Kapartner niyo po kami sa kapartner niyo po kami sa pagsulong tungo sa matalinong pananalapi. Dito po sa amin, sa BPI-LSB, ang amin pong unifying purpose ay teacher, ikaw naman ngayon. So looking forward to more partnerships with DepEd for our teaching and non-teaching personnel. Magandang umaga po ulit sa lahat at mabuhay po ang ating mga guro at mabuhay po ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mr. Jerome Minglana. And of course, sa ating po mga naging speakers ngayong umaga, Ma'am Segi and Ma'am Rualo. Alam niyo po, bilang isang public school teacher, nakakatuwa na ma-realize na hindi lang pala may phishing, meron pa palang phishing and other. Wow! May ganun pala, kaya kailangan ingatan ng sarili. And also, sabi nga ni Ma'am, ang ating cards, hindi lang basta-basta nagupit lang. Meron pa pala mga details, nitty-gritty na kailangan obserbahan kasi para maingatan nga ang ating mga sarili. Lalo ang ating mga pera, di ba po mga public school teachers? Kaya mga ka-DepEd ko po, thank you so much po sa ating mga resource speakers para po sa insightful presentations and valuable contributions po sa ating webinar ngayong araw. Ang inyong pong expertise, practical recommendations na talagang sulit na sulit ako for today, and shared experiences have certainly helped our participants gain a deeper understanding of financial literacy, consumer protection, fraud awareness, and the importance of making informed financial decision. Tama mga ka-DepEd, ingatan ang ating pera. Once again, let us give our resource speakers a virtual round of applause for generosity, sharing their time, knowledge, and expertise for us today po. Ayan. At ngayon mga ka-DepEd, sakto. Sir and Ma'am, tayo po dadako na po sa question and answer segment. Para sa inyong mga katanungan po para sa ating topic. But before we proceed po sa ating Q&A, let me remind you of our protocols para sa maayos na daloy na pag-address sa inyong mga katanungan. Una po, please raise your questions sa chat box. At para naman po sa ating mga live viewers sa Facebook and YouTube Live, kindly comment your question. And second, please follow this format. Your name, _SDO, and then your question. Lastly, make sure po na ang inyong mga tanong ay directly related sa topic ng webinar. Queries that fall outside the scope of the discussion may not be immediately accommodated and may be addressed through an appropriate channel po. Kaya ngayon, we will now officially open the platform for your questions. You may begin raising your questions in the chat box. Ayan. Silipin po natin ang ating mga tanong. Meron na po ba tayo? Okay. So, siguro unahin ko na po ito, Ma'am Segi and Ma'am Rualo. May isa po tayong tanong. What steps po ba should a person take immediately, agad-agad, after becoming a victim of financial fraud? Okay, napakagandang tanong po yan, no? Ang unang-una ho, kalma. Kalma. Second ho, i-gather ang information. Kung kayo ho ay naging victim ng fraud, halimbawa, iba-iba kasi ang fraud. Pwede hong through your digital accounts or pwede ho sa inyong credit card o nawala ho ang inyong telepono. Kapag ka ho, digital account, no? Meaning through your banking account, ang pinaka-importante ho ay i-temporary block nyo ho yung inyong online access.
para ho, kung na-biktima ho kayo ng isang beses, hindi na ho sumunod. Wala ho kagad kasi mabilis ho yan. Kapag ka na-transfer na ho nila isang amount, kasi di ba ho may maximum limit ang transfer. Susunod ho yan. Per transaction, meron na naman ho yan susunod. So, kailangan ho i-block. Yung mga banking apps ho, na, sorry po, sa BPI ho, no, promote ko na po, BPI banking app, no, pwede hong temporary block ang credit card at ang online banking access. Kung halimbawa naman ho, nawala nyo ang inyong phone, pwede ho kayong gumamit sa browser, no, sa ibang laptop, na magla-login po kayo sa BPI at para ho ma-temporary block nyo ang inyong online access. Pinakamadali ho, ma-prevent nyo pa. Kapag ka ho credit card fraud, ma-prevent pa ho yung susunod na transaction. Pangatlo ho, i-report nyo ho kaagad. Ang pag-report ho, kapag ka ho fund transfer, sa AFASA ho kasi ngayon, meron na pwede na ho kagad na i-hold ang mga accounts. Pero katulad ho ng na-share ko sa inyo kanina, ang fraudsters ho, mabilis yan. Pagka-transfer ho kay Jerome, ita-transfer niya kay Avengel, si Avengel, ita-transfer niya kay Angie, hanggang palabas na ho yan. Palabas na ho ng bangko, ganun ho sila ka-organize at kabilis. Okay, so kalma, i-gather yung information, i-prevent na ho yung susunod, no? I-tempo block, okay. Pag nawala ho ang phone, karamihan, ang ginagawa ho ay napakatagal, pupunta pa ho sa Globe o sa Smart. Pero alam niyo ho, dapat i-secure niyo ang inyong banking account. Kung inyong sweldo, nasa land bank po ito, no? Punta ho kayo kagad sa land bank, ipa-hold niyo ho kagad yung inyong bank account pag nawala ho inyong mobile device. Kasi ho, ang mga nagnanakaw ng phone, hindi ho sila interesado sa phone nyo. Interesado ho sila sa inyong online banking account, sa inyong digital wallet. So, i-report ho natin kaagad. Thank you so much po, Ma'am Segi. Ayan, mga ka-DepEd, kalma, hinga. Then, let's go sa mga tamang pupuntahan para sa mga susunod pang aksyon. We have another question po from Ma'am Rosemary Talipa ng SDO Bataan. Ma'am Segi, Ma'am Rualo, hello po. Madalas po ako makareceive from others ng mga link. Pero hindi ko po binubuksan because nga, sinabihan na rin ako ng husband ko. Bakit po kusa itong napapasa sa iba? Is it because nagkakaroon ng access ang mga scammers sa cellphone ng mga kakilala ko? Nag-automatic po ba ang process ng pagpapasa ng mga link? Sige, Okay. ako lang sagot dito, Ma'am Beth. Go ahead, Angie. Magandang tanong yan at tama po ang ginawa nyo na hindi pagbukas ng mga kahinahinala ng mga mensahe. Yung ganitong sitwasyon po, hindi ibig sabihin ng automatic na nagpapasa ang phone ninyo. Kadalasan, posibleng na-compromise or na-hack ang account ng kakilala nyo. Halimbawa, sa Facebook, Messenger, email, or Viber. Kapag nangyari to, pwedeng gamitin ng scammers ang account nila para magpadala ng links sa kanilang contacts. Kaya parang galing sa kakilala nyo. Second, pwedeng may malicious app o virus sa cellphone. Kapag may malware, kaya nito magpadala ng messages or links nang hindi alam ng may-ari ng phone. So third, may ginagawa or may tinatawag tayong spoofing or pagpapanggap. Kahit hindi na-hack talaga yung account, pinapalabas ng scammers na galing ito sa kakilala nyo para mas mapaniwala kayo. So Ma'am Beth, meron ba kayo idadagdag? Oo. Ang isa ko pang idadagdag yung tinuro ko kanina, di ba? Yung IMS eye catcher. Okay? So lahat yan, dahil nai-scam nila yung mga, hina-hijack nila yung mga messages. So papadala lang yan. At saka lastly, naalala ba natin nung anong tag dito, nung COVID-19, di ba? During the pandemic, ang dami nating pinilipan na na health declaration. Okay, nandun ang mobile number natin. Nandun ang address. Nag-e-commerce tayo. Naglalagay tayo ng ating address, pangalan, at mobile number. Ang atin hong data talaga sa totoo lang, nagkalat. Nagkalat ho yan. Marami humihingi ng data natin at kapag sabi ko nga sa inyo, nakita natin yung may mga data breaches. Yan pwedeng source yan. Doon nakukuha yung mga mobile number. Pero ang sinasabi namin, okay fine, makuha nila yung mobile number mo, makuha man nila yung data mo.
Huwag ka mag-click ng link, huwag ka magbigay ng OTP, 'di ba? Hanggang doon na lang sila. Sige, sa inyo na ho. Sabi ko nga sa inyo, ang technology, marami ho yang advantages and disadvantages. So isa ho ito sa mga disadvantages. Na doon ho nila nakukuha. Thank you po, Ma'am. Sige, Ma'am Rualio. Dagdagan ko nga lang po. Kasi, di ba, tayo po, pag minsan naglalakad-lakad or ma-attend ng mga events, minsan hinihingi nila yung mga numbers, email, lalo kung meron pang may pa-table pa po, then line up, pirma. Ito po ba, ano po bang red flag namin ng mga teachers like, uy, pag hiningi na tong detalye na to, parang kahila-hilala na po ito. Ano po kaya yung mga red flags natin na personal info na favorite kunin ng ating mga fraudsters po? Ang ganda ng tanong mo, Vengel, no? Meron naman mga legitimate companies kasi kailangan talaga ng mga data, lalo na pag uma-attend tayo ng event. Pero may declaration kasi sila ng data privacy. Dinideclare nila kasi nasa Data Privacy Act to na saan ginagamit na nagsusource ng ating data, yung mga personal information na hinihingi nila sa atin. So meron naman. So anong red flag? Kailangan alam mo kanino ka nagbibigay ng data. Kasi 'di ba alam natin yung data as a data source tayo, alam natin kung ano yung rights natin. So dapat alam natin saan yung ba gagamitin ng data na to. Up to what extent ba yung data na binibigay ko? Pero sad to say, karamihan po ng data na nakukuha nila sa atin, nasa social media po yan. Nasa social media po yan. Kaya nga minsan sinasabi namin na be careful kung ano lahat ng pinopost mo sa social media sites. Thank you so much po, Ma'am. Ayan, naliwanagan na po ako doon. Ito po from SDO Cebu Province from Sir Romero Bakir. Tanong ko lang po, Ma'am, bakit po alam ng scammer ang lahat ng information ko, including my credit card, nakakakuha ko pa lang? Wala naman akong na-click na link at hindi ko pa nga po na-activate ang card. Ano po kaya nangyari dito, Ma'am? Alam niyo po, maaari niyo pong i-report yan sa inyong credit card company, no? Na maaari ho bang may tumawag sa inyo na nasabi niyo pong alam yung credit card number. Hindi ko ho kayo masasagot no at this point in time kasi hindi ko ho masabi kung saan po ang naging source ng data nung scammer. Pero kung halimbawa man ho na may tumawag sa inyo na alam ang inyong credit card number, no, pero dapat nga ho ay hindi, or kasi ho pwede rin ho kasi na through the conversation. Minsan ho kasi magaling, sabi ko nga ho sa inyo, organized scam groups ho nito. Alam ho nila ang kanilang mga spills na gagamitin para sila ho ang makakuha ng information sa inyo. So makuha man ho nila yung inyong credit card number, hindi naman ho nila alam kung ano ang CVV, yung nando sa likod. Hindi naman ho nila alam ang expiration date. So hindi ho nila ito magagamit. At pinakahuli ho, magamit man ho nila ito, no, kung wala naman ho kayong ibibigay na OTP, hindi ho yan mapoprocess. Ito ho ituturo ko sa inyo. Ang credit card transactions ho, nangyayari ho yan sa tatlong pamamaraan. Yung tinatawag nating card present. Di ho ba, pag nag-tap kayo, inilabas yung credit card nyo, tinap nyo, o sinwipe nyo sa point of sales, yung maliit na puting pinapaganyan sa inyo. Credit card present ho ang tawag doon. Pangalawa ho, OTP authenticated. Pag kayo ho, may binili sa Lazada o sa Shopee, naglagay ho kayo ng inyong credit card credentials at dadating ho yung one-time PIN sa mobile device nyo, authenticated ho yun. At lastly ho, yung tinatawag nating card on file. Kapag ka ho kayo ay nag-subscribe sa mga ibang app, katulad ng halimbawa sa Spotify, o kaya ho, nilagay nyo ang inyong credit card credentials sa Lazada, sa Shopee, or sa Grab, card on file ho ang tawag doon. So either of the three, basta ho ang isa doon present, yun ho ay laging sa account ng cardholder. Kaya ho, kapag ka meron ho kayong disputed transaction sa inyong credit card na wala ho doon sa tatlo na yon, pwede nyo hong ilaban yan sa inyong credit card companies. Isa pa ho, i-share ko sa inyo,
responsibilidad ho natin as a card holder, kahit ho yan ay inyong debit card sa sweldo nyo, yung ATM, o kayo man ho ay may credit card, to safeguard our credit card. Talaga ho, kasi parang wallet nyo din ho ang inyong credit card. So, kailangan ho, lagi nating aalagaan, safeguard ho natin yan. Kasi ho, kapag ka ho yan ay nawala, at tinap ho yan ng ibang tao, kahit wala ho kayo sa lugar na yon, kayo pa din ho ang magbabayad nun. Lahat ho ng transactions no, for lost cards na nangyari bago ho kayo mag-report sa inyong credit card companies, kayo ho ang magbabayad nun. So sana ho nasagot ko ang tanong ni Romero. Thank you so much po, ma'am. Ayan, napakalino mga ka-DepEd po. Ingat-ingat tayo sa pagbibigay ng impormasyon. And last question po siguro for this morning. Ano po ang risk of sharing personal and financial information on social media and online platforms? Ano po siguro yung mga common na ginagawa natin na, medyo alanganin tayo doon? Okay, napakagandang tanong ho yan. No? Ano ba ang risk? Alam niyo ho, sa pag-share ho natin ng napakaraming information sa social media, no? Yung mga scammers ho ay napo-profile na ho nila tayo. Okay? Napo-profile ho nila tayo. At yung mga information ho na yan, hindi ho nila yan gagamitin kaagad. Maghihintay ho yan ng tamang oras. No? At tatargetin ho kayong bigla. Okay? So, ingatan ho natin. Huwag ho tayong nag-share ng information na katulad na kung saan ka nagbabangko. Okay? Pangalawa, yung personal information ho natin, nung data. Nakatuwa naman talaga mag-share, di ba? Minsan proud ka na kumain ka sa ganitong restaurant. Di ho ba? Na bumili ka ng ganito. Nakatuwa yan. Pero minsan ho, sa sobrang sharing, eto ho, pwede ho kayo maging target. Sabi ko nga ho kanina, ingatan ho natin, kanino tayo nagbibigay ng information. Meron naman ho mga legitimate companies na hinihingi ho yung information natin. Pero itong mga legitimate companies na ho nito, under ho yan ng data privacy. Meron ho mga data privacy policy yan, kaya safe ho sila. Okay. Isa pang tip, Ma'am Beth, sa Facebook po, iwasan natin na ang personal information ay going public. So yung birthday, kung saan kayo nakatira, i-set po natin sa friends only, or only me. Yung settings, privacy settings natin sa mga social media app, kailangan ho, i-ano natin yan. I-set natin yung ating mga privacy settings ng tama. Okay. Sa mga families or friends lang po talaga. Thank you so much. No? Tama po yun, ma'am. No? Kasi lalo sa Facebook natin or sa social media apps natin, ang dami mga ads. Anytime, pop-up ng pop-up. Minsan, yung pala, akala natin, diba? Safe, ako napipindot. Diba, minsan, mapanood ka lang, may tinignan ka lang ng isang beses, i-feed ka na nila ng ganong information, diba? Kasi, through the use of AI, yung algorithm, okay, pero hindi natin alam kung kanino napupunta. Alam mo, sinasabi nga namin, minsan lalo na po, sorry, kahit po yung mga gambling apps, okay, sorry, pati din ho, sinasabi nila, pati yung mga porn sites, kahit minsan yung mga, hindi ho natin siguradong mga apps, yan ho ang nagiging source, no, na kung saan magsisimula ho yung social engineering na sinasabi natin. Yes, totoo, ma'am. At napakatalino na po ng ating mga gadgets. Nalalaman po nila yung mga ginagawa natin, kung ano yung mga interest natin, kaya mga ka-DepEd, ingat. Tama sila. Sinasabi nga, alam mo, may inattended kaming seminar, no? Kahit daw, eventually, di ba, Sir Jerome, inattended natin, pati yung the way natin hinahawakan ng phone, marirecord na rin nila yon. Kaya pag may unusual, malalaman na rin nila yun. Ganon naman yung advancement ng technology. Unfortunately, yung mga threat actors, ginagamit nila. May good use din yung AI. Diba? Yung pag-gather ng data. Kaya lang, nagiging hyper-personal. Kaya lang minsan nga, yung mga threat actors, ginagamit nila ito sa masasamang paraan. Okay? Thank you, ma'am. Okay po. And here's one last question po from Ma'am Yasmin Gubat. Paano po namin malalaman kung ang isang link
ay lehitimo at hindi gawa po ng scammer. Ayan. Kasi nangihingi po din ng email, password, iba pang sensitive information. Paano po kaya? Visually po ba? Merong mabilis na malalaman po namin? Ano po kaya, ma'am? Hindi, depende kasi kung ano yung seminar na inyong pinuntahan. Okay, katulad ngayon, halimbawa, 'di ba? Ito, webinar natin. Alam niyo naman, DepEd ang nag-sponsor. Okay? So, lehitimo ba 'yan? Tsaka yun nga sabi ko, saan kaya gagamitin yung iyong email, yung inyong information na binibigay? Okay? Halimbawa naman po, may seminar link, humihingi ng email. Dapat email lang hihingin. Hindi dapat hihingi ng password. Bakit pati password hihingin? So, dapat ina-assess natin, saan ba gagamitin yung information? Pero, minsan guilty ako dyan eh. Halimbawa, may binili lang ako sa isang store na hindi ko naman laging binibilan. Hihingan ako ng information. Hindi ko binibigay yung full information. Kasi kumbaga sa akin, hindi naman ako babalik sa store na to. Bakit mo pa hihingin? Okay, pero kung halimbawa, mga webinars like this, in-sponsor na companies, totoo po yan, legit po yan. Pero yung halimbawa, nasa mall lang po kayo, biglang may tumawag sa inyo, di ba maraming nangaharang sa mall? Kakausapin ka, tapos hihingi na yung information mo, ay ingat po tayo doon. Ingat po tayo doon. Lalo na yan sa mga mall na yan. Okay, Dagdag paano ko pa lang, namin Ma'am Beth. matitiyak? Okay. Kagaya ng Yes. sinabi ko kanina, think, examine, and Correct. study. So, Correct. wag i-click kung may duda, i-confirm sa organizer. Kung kailangan Oo. mag-login, pumunta diretso sa official website at wag sa link and i-report kung kahinahinala. At pinaka-importante, huwag magbibigay ng password. Ang password ho, personal ho sa atin yan. Parang OTP, personal ho sa atin yan. Okay, wag na wag po. Ayan. Thank you Isa so na lang, much last na po. lang. Yes, ma'am. Go lang po. Ang mga password na gagamitin nyo, very strong. Okay, wag ko kayong gagamit ng password. One-time PIN, na birthday nyo, nadukot ang wallet nyo, nandun ang driver's license nyo, alam naman nila. Okay, very strong po dapat ang passwords na ginagamit natin. Okay? Wag po yung mga data na makukuha din nila sa data nyo. Kasi pag nadukot po yung wallet nyo at ang password nyo sa online banking app nyo ay inyong birthday, naku, wala na po yan. Goodbye. Okay, so dapat ho, strong passwords na hindi ho makikita rin sa ibang information at data na meron tayo. Baka pwede yung first kiss date mo, pwede na yung Noted, ma'am. Ilalagay po namin agad yan. Kaya mga ka-DepEd, totoo yung sabi ni ma'am, passwords, ingatan. Saka, huwag kalimutan si password. Saka huwag yung napakadali din namang yan po problema namin minsan. Pag nakakalimutan, nagiging isa yung Correct. password. Yan kasi yung gusto natin, yung lagi nating natatandaan, diba? Yung birthday mo, birthday ng partner mo, birthday ng asawa mo, diba? Thank you so much po para sa ating usapan ngayong umaga. Kaya mga ka-DepEd, maging listo, wag magpaloko. Kaya this concludes our question and answer segment. Thank you so much po sa inyong mga tanong and sa insightful questions from sa mga teachers MS Teams. natin. Yeah. Thank you so much po. Thank you, DepEd. Before